Ang tamang sagot, ano mas mahalaga sa health and wealth? Pareho mahalaga. Kailangan mo may pera. Hindi pwede walang pera. Kasi kung wala kang pera, wala ka rin mabibiling pagkain, wala rin bahay, hindi rin magiging healthy. So ngayon, magbibigay ako ng 10 tips paano magiging malusog na at mayaman pa sabay. Yan ang mahirap. At tagal ko po pinag-aralan to. 2 weeks ko pinag-isipan to. Wala kayong makikita sa internet na ganitong topic. Actually, wala pang ganitong topic eh. Ako pala inimbento ko itong mga tips na to. Pero marami kasi ako binabasa mga libro eh. May libro sa health, may libro sa investment, may libro sa paano yumaman. So, combine natin. 10 tips. Normally kasi, pag nag-focus ka lang sa isa, let's say nag-focus ka lang sa pera, paano kumita ng pera, magpupuyat ka, doble trabaho, ma-high blood ka, sira din kalusugan mo. Kung puro health lang naman ang gusto mo, bibili ka ng mamahaling salmon, kale, mag-gym ka, mamahaling gamot, maubos din pera mo. Puro ka travel, ubos din pera mo. 10 tips. Number 1, go for the right balance. Hanapin mo yung tamang balanse na may pera ka, nagtatrabaho ka, o may negosyo ka, pero healthy ka pa rin. Hindi yung nasisira na yung health mo. Pag nasisira na yung kalusugan mo, napupuyat ka na, high blood ka na, tumataba ka na, kailangan baguhin mo na to. Babawasan mo na konti o iibahin mo na konti yung trabaho mo. Number 2, maghanap ng murang paraan na maging healthy. O ano ba murang paraan? Ito, sa mga nanonood ng videos ko, di ba? Ito, pinakamatipid. Di ba? Nakatipid kayo ng ilang consult, di ba? Lalo na kung simple na may sakit mo, pwede nyo na makuha dito sa akin. Pero, lagi ko naman sinasabi, pag malala ang sakit, pag matagal ang mga sintomas, dapat magpa-check up sa doktor. Pero at least, napaliwanag ko na rin yon kung minsan hindi masyado napaliwanag nung mga doktor ninyo. Other ways, tipid tips to be healthy, lose weight, magpapayat, di ba? Bawas lang kain, di ba? Pag bawas kain ka, mas matipid ka, papayat ka pa. Iwas sa mga junk food, mga chicherya, di ba? Titipid ka pa. Soft drinks, bawasan, energy drinks. Lalo ka ba maging healthy? Tubig, di ba? Mas maganda pa ang tubig. Ito, sa mga misis, sabihin mo si mister, stop smoking. Tigil bisyo, di ba? Pag nag-stop smoking, laking matitipid. Tigil alak. Puro inuman, alak, bisyo. Diba? Pero pag galit ka sa mister mo, saya mo, sabi mo, sige, manigarilyo ka pa. Bahala ka, umiksi ang buhay mo. So anyway, stop smoking, alcohol, hanap ng masustansya at murang pagkain tulad ng munggo, kangkong, toko, at kumain sa bahay. Yung pagkain sa bahay, mas healthy, mas bawas alat, at mas malinis pa at mas mura pa kaysa kain ng kain sa labas. Number 3, mix to ng health and wealth. Number 3, invest in yourself. Mag-invest ka sa sarili mo. Habang bata pa, yan ang panalo ng mga kabataan eh. Ang haba ng oras nyo, ang haba ng buhay nyo. Invest in yourself, mag-aral ka, paggalingin mo skills mo, di ba? Pag magaling ka magturo, di ba? Hilig mo magturo, pwede ka maging teacher. Hilig mo tumulong. Parang ako, gusto ko lang tumulong na tumulong kahit hindi ako binabayaran. Pwede ka sa medical profession, health-related profession, doctor o nurse. Mahilig ka mag-drawing, doon ka sa mga profession ng baka fine arts o architecture. Mahilig ka kumanta. Diba? Pwede ka maging singer, pero dapat babayaran ka sa pagkanta mo. Pag hindi ka binabayaran ng tao habang kumakanta ka, naiinis sila sa iyo. Pag kumakanta ka, huwag ka na kumanta. Kailangan kumikita ka rin. Number 4, hanapin mo yung passion and profession mo. Find your passion and profession. Anong ibig sabihin? Yung passion, yung gusto mo gawin kahit hindi ka babayaran. Parang ito, ang gusto ko lang naman makaturo eh. Ang pinakagusto kong TV show doon, yung Kapwa Ko Mahal Ko, ni Orly Mercado, Rosa Rosal. Diba? Tulong lang sila, maraming mahihirap. Yun lang ako. Happy na ako doon, kahit di ako bayaran. Kaya nga ito nga, 30 years na akong doktor. Wala nga ako sinisingil na professional fee. Wala po kami professional fee. Sabi ko nga, talagang palugi ako nito. So, no pay, gusto ko lang gawin. Pero,
Kung nagagawa mo yung passion mo, kung ano man yon, tapos gagawin mo pang profession at binabayaran ka pa, mas maganda yun. 'Di ba? Let's say yung trabaho mo, may trabaho ka, let's say mekaniko ka, gusto mo rin talagang magkalikot-kalikot eh. So maganda yon. Happy ka sa pag-ayos ng kotse, binabayaran ka pa. 'Di ba? Happy ka sa pagkausap sa maraming tao, maraming kaibigan, salesman ka pa, o salesperson ka, o marketing ka. So, pag na-mix mo yung profession mo at passion mo, yan ang tinatawag sa Japan na ikigai. Ikigai is na-mix mo, nahanap mo na yung purpose mo sa buhay. Nagagawa mo na yung gusto mo, na happy ka. Ang problema sa atin, maraming kababayan natin hindi happy sa trabaho nila, di ba? Sumusweldo lang, o 9 to 5, pero hindi sila happy. So, hindi ka rin healthy noon kasi hindi ka happy. Stress ka, inis ka, galit ka lang sa amo mo. So, walang purpose eh. Dapat love your work. Kung walang choice, pilitin mo i-love your work. Tsaka hindi ka magre-retire pag ganito, di ba? Wala na rin. Tuloy-tuloy kasi happy ka sa ginagawa mo. Masahaba pa buhay mo. Number 5, dapat mag-ingat sa pera. Magtipid sa pera. Okay? Tipid. Huwag magpapascam. Tulad nga sabi ko nga napakahirap mag-ipon ng pera para makaipon ka ng 50,000, 100,000. It takes several years maipon mo. Ang hirap gumawa ng, kumbaga sa Lego, kaya gumagawa ka ng Lego blocks. Ang hirap itayo yung Lego na tower, pero isang palo lang, bagsak na agad. Ang hirap mag-ipon ng 100,000, 200,000. Ang hirap. Pero gusto mo magpa-scam, i-invest mo sa kung saan-saan. Magpaloko ka, di ba? Huwag mong ipapagalaw. Dapat walang scam, doon lang tayo sa dahan-dahan na pagkita na safe. Huwag magpapaloko. Dapat itago mo lang pera mo. Kung pwede nga sa bangko, pinaka-safe. Yung iba kasi, kayod ng kayod. Okay? Kayod ng kayod para kumita, kaya lang party naman ng party. So, hindi rin maganda. Okay? Yun, si Doc Lisa yung nakabagsak noon. So, yan. Number 6. Ito, long life. Dapat mahaba ang buhay mo. Dapat mapahaba mo yung buhay mo ng 10 years, 20 years, lampas pa sa life expectancy mo. Kung ang nanay mo, tatay mo, maabot ng 70 years old, abutin mo 80. Bakit? Ang secret ng mayaman, ang secret ng investment ay mahabang panahon. Mas mahaba buhay mo, mas mayaman ka. Yan ang secret. Common sense pero hindi ito naintindihan na iba. Palagay natin, meron kang kaibigan, baka kakompetensya. Hindi ko naman sinasabi kaaway mo. Itong kaaway mo, let's say, meron siyang lupa. Okay, may lupa siya. At 60 years old, kunwari, halaga na lupa niya, 2 million pesos. Oh, mayaman siya, 2 million, lupa niya. Kaya lang hindi siya healthy Hindi siya nakikinig sa tips natin di ba? Medyo minalas Kunwari, namatay siya at 60, may 2 million siya. Pero ikaw, at 60 years old, ang lupa na bili mo, maliit lang. Meron ka rin lupa, pero halaga na lupa mo, 1 million lang. Oh, mas talo ka. So, sino panalo sa inyo? Siya, 2 million yung lupa niya. Malaki, ikaw, 1 million lang. Oh, panalo siya at 60 years old. Kaya lang maaga siya namatay Diba? Ikaw, umabot ka pa ng 70 years old. 80 years old. Oh, magkano na yung lupa mo at 70, 80 years old? Yung 1 million na lupa, after 10 years, 20 years, malamang 4 million na yon. Umabot ka pa ng 85 years old o 90 years old, baka 6 million na yon. So, in the end, 6 million ang halaga mo. Meron ka pang pera sa bangko na compounding interest, yung maliit. Kaya rin, nakaipon ka ng 1 million sa bangko. In mga 14 years, magdo-double yun Ganun kabagal ang double your money sa 5% interest sa time deposit. Pero pwede na yun. 5% time deposit, 14 years, 1 million. Oh, mas marami ka pang pera kasi nga mas mahaba ang buhay. Kaya nga, ang secret is to outlive your enemies. Kung may kaaway ka, i-outlive mo. Mas mahaba buhay mo, mas panalo ka. Pero pinakamaganda, walang enemy. Diba? Kaya ayaw natin makipag-away. Number 7, maghanap ka ng safe ways to earn money.
legal ways to earn money, tsaka yung medyo kaya mo gawin, na hindi masyadong mabigat sa'yo. Ang pinapayo ko kasi, maganda yung pagkita ng pera, dahan-dahan at matagal na panahon. Dahan-dahan at matagal na panahon. Yan ang opposite sa gusto ng kababayan natin. Gusto ng kababayan natin, easy money, di ba? Quick money. Gusto natin, double your money isang taon. Hindi yun ang sikreto eh. Ang sikreto, kahit invest mo lang, kahit ilagay mo lang sa bangko eh, na meron ka lang interest na maganda doon, mataas lang siya pa konti, pwede na. Parang sa mga lupa, let's say magulang nyo may lupa, patagalan yan, tataas yan ng tataas. Okay, so wag lang magpapaskam, be patient, at walang masama humingi ng tulong sa kamag-anak, sa magulang, o baka sa ibang araw, magkaroon ka pa ng mana, hindi natin masabi. Yung iba sasabihin, galit ako sa magulang ko. Oo, lagi ako pinapagalitan, sinesermonan, galit ako sa kapatid ko. Pero isipin nyo to isipin nyo to. Sa experience ko, kahit sa experience nyo, magtanong pa kayo kahit kanino, ang pinakatutulong pa rin sa inyo in the end, pag lubog na lubog ka na, ang tutulong pa rin sa iyo, number one, kamag-anak mo. Especially yung close mo. Hanggang magulang, kapatid, yun ang pinaka-close. Ewan ko lang, pag umabot na sa pinsan, talaga ko, pag pinsan, di na rin gaano eh. Huwag na umasa sa mga kaibigan, tutulong konti. Huwag ka umasa sa kahit mga bilyonaryong tycoon, bilyonaryong politiko. Huwag ka umasa. Hindi ka nila kamag-anak. Oras na wala ka ng silbi, chuchugi ka nila. Walang Iba pa rin talaga. Let's say may magulang ka, mahirap nga magulang mo. Malay mo, meron silang maliit na lupa sa probinsya. Isang araw, ipapamana din naman nila yun eh. Kanino nila papamana kundi sa mga anak nila. Hindi naman nila papamana sa hindi nila kakilala. Kaya tiisin mo na yung sermon at sigaw at ng mama mo at tatay mo. Okay na yun. Kasi sila pa rin ang most tutulong sa'yo. Okay? Tapos syempre, mas maganda, hindi uutang habang umpisa pa lang. Kasi kung bata ka pa lang, utang ka na ng utang, paano ka makakaipon? Kailangan mo muna yung unang ipon eh. Pag meron ka unang ipon sa edad 30, 40s, yun ang papadamihin mo. Para pagdating mo na senior, may pera ka na. Number 8, be nice to others. Simple lang to, libre to, di ba? Be nice to others. Ito ang mga ugali daw ng yumayaman. Base ito sa maraming books. Ugali ng yumayaman, be kind, mabait, be humble, mapagkumbaba, be empathetic, may empathy o nakakaunawa ng iba. Ang kabaliktaran nito ng be kind, be humble, be empathetic ay yung mayayabang. Mayayabang at masusungit at mainggitin. Kasi dadami ang kaaway mo. Dadami ang kaaway mo. Yung mga nagbabash, naninira, yan, ang dami-dami sa atin yan. Nagko-comment, ang sarap-sarap manira, diba? Gustong-gusto nyo, pero walang panalo eh. Kasi usually, yung mga sinulat mo o yung mga siniraan mo before, babalik yun sa iyo eh. Hindi mo. Tsaka wala naman taong perfect na good, perfect na bad. Hindi naman natin kilala yung mga artista, yung mga politiko, hayaan mo na sila sa buhay nila. Kasi dadami lang kaaway mo. Tsaka pag nanira ka sa ibang araw, tayo rin naman lulubog. Yan ang gulong ng buhay. Kung tayo lulubog, tayo rin naman babanatan. Mas bumanat ka noon, mas babanatan ka rin ng ibang tao. Walang kakampi sa inyo in the end. Ito, sabi to ng mga books, mga best-selling books to eh. Mas maganda daw, walang matinding kaaway. Anong matinding kaaway? Okay lang may ibang tao inggit sa'yo, galit sa'yo konti, okay lang yon. Pero oras na may kahit katiting na tao, let's say 5 people lang, na sobrang galit sa'yo, na sobrang inis sa'yo, na ikakareer nila yung pagkalubog mo. Oras na may tawag nila dito, snakes yung ahas. Kung meron lang a few na sobrang galit sa'yo na talagang kinakareer ang lubog, na malubog ka, pwede ka malubog. Bakit sila nagalit sa'yo? Siguro may nagawa ka na umpisahan mo.
o something, di ba? Kaya pinakamaganda, wala kang ganong super enemy. Kahit sabihin mo, 99% kampi naman ako eh. 1% lang yung galit sa akin, delikado ka doon sa 1%. Mas okay na 50% lang kampi sa'yo, yung 50% di ka ganong kilala, medyo inis lang sa'yo, okay lang yon. Pero kung meron ka lang a few na sobrang galit sa'yo, delikado. Number 9, gawin ang mga libreng health habits, libreng lifestyle change. Mga libre. Diba tinuturo ko lahat libre? Tulog libre. Diba? Tulog 8 hours, 9 hours. Tulog lang, less high blood. Mas papayat nga mahaba ang tulog, mas malakas katawan mo, hindi ka magkakasakit. Pero marami hindi makatulog. Exercise, libre lang. Paglalakad, libre. O rubber shoes, kailangan naka-rubber shoes. Hindi libre ang rubber shoes. Maging masaya, maging mabait, be kind, be humble, libre yan. Diba? Tingnan yung mga paligid, tingnan yung araw, puno, dagat, libre din yan. O, mag-enjoy sa murang paraan, imbis na mag-travel ng malalayo, gastos ka pa, ma-stress ka lang sa ibang bansa. Diba? Dito na lang, punta na lang tayo sa probinsya na mura, tumingin ka lang sa kung anong bay na meron dyan sa probinsya nyo. Diba? Enjoy sa murang paraan. O staycation lang, sa bahay lang. Number 10, build on what you have. Kung ano meron ka, ano meron ang pamilya mo, yun na lang. Doon ka mag-umpisa. Let's say, merong magandang trabaho ang magulang mo, ang tatay mo. Sa ibang araw, baka kung yun ang profession mo, mapapamana sa'yo, syempre. Diba, ikaw yung anak, baka ikaw yung papalit sa magulang mo. Kung meron siyang maliit na bahay sa probinsya, o baka magtanim na kayo doon. Diba? Kung ano meron siya, pwede mo na palakihin. Hindi mo na kailangan inventuhin yung wheel. Sabi nga nila, hindi mo kailangan mag-umpisa sa zero. Kung gusto mo mag-umpisa, pwede yon. Kung talagang super talented ka, pero ngayon, ang hirap na ngayon. Ang hirap na kumita, hirap magkabahay ngayon. Kaya kung ano meron ng magulang mo, walang masama. Itago mo na yung pride mo, humingi ka na ng tulong para mag-umpisa ka, hindi ka sa zero mag-umpisa. Yung contacts, kahit yung mga kaibigan nila, magiging contact mo na. Kasi lumalaki yung contacts mo, mahalaga din yon. Talent, kung ano na yung meron kang talent, yun na palakihin mo. Diba? Magaling ka magsalita, magaling ka mag-PR, doon ka sa marketing, sa sales, diba? So, mag-aral ka, educate mo sarili mo. Tsaka ang pinakamagandang benefit, yung bata ka pa. Ito yung may kasabihan na, youth is wasted on the young. Ibig sabihin, bata, yung mga kabataan, ang dami nilang oras. Kung 30 years old ka pa lang, kahit wala kang pera, okay lang. Huwag ka mainggit sa 60 years old na maraming pera. Kasi may 30 years ka pa na tatahakin eh. Diba? So, dapat yung kabataan habang bata pa, nag-iisip kayo ng bagay na mag-i-improve kayo. Okay? So, sana nakatulong tong tips natin. At syempre, dagdag ko na rin, regular check-up na pakahalaga. Huwag lang tayong matsambahan ng sakit. At good lifestyle change.